So, si Pastor po, palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pastor na siyang magdadala ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Muli magandang umaga po sa inyo lahat. Para po bang matamlay ang araw? Pasahin po ninyo. Amen. Alam po ba ninyo, kapag tayo inaantok, maghanap po kayo ng remedyo na maging masigla. Ano? At kaya lang, ang problema sa akin, kapag kayo inaantok, lalo kayo maantokin, madalang lang ako sumigaw. Hindi. Ano po yung mga preacher dahil po talagang by instinct, yun po natural niya eh. Ako naman natural ano lang, ganito lang. Para po ang mahalaga ang kilos ng Panginoon. Amen. Kahit ano po paraan mo, when it doesn't matter, ang mahalaga, kasama mo ba ang Diyos sa ginagawa mo. Kaya nga po, kailangan natin laging bantayan o panalangin po ang bawat isa. Sa buhay po natin, marami po tayong inaharap ng problema. Kaya po, yung iba hindi po makatulog kasi hindi na nananalangin. Amen. Susubukan mo manalangin ka. Bakit pag hindi ka nanahimik ka? Kasi po iba ang Diyos kapag po nanalangin ka. Gaano makalaki yung problema mo? Wala pong mahirap sa Diyos. Yan po kaibahan ng Kristiyano at saka hindi Kristiyano. Tahimik ang buhay, bagamat magulo, sabihin natin, may kaguluhan, pero sa puso niya, nagkakaroon pa rin ng kapayapaan. Na dati hindi siya ganoon. Kaya ngayon, kapag kayo'y Kristiyano, nananalangin kayo at kayo'y nalilito, tanongin niyo sa sarili niyo, Kristiyano nga ba kayo? Ano? Kasi kung Kristiyano ka talaga, nanalangin ka lang hindi ka pa mapakali, pag-usapan. O baka naman, meron kang higit na pinahihigitan kesa sa Diyos. So, idolatry na pala yun. So, mag-ingat po tayo sa ating mga buhay. So, muli tayo po mag-aaral sa ating Panginoon. Dito po sa Luke chapter 14 ang ating po mabasahin. Sa verse 25 po, saan po natin. Tato lahat ay tumayo bilang pagbigay karal sa salita ng Diyos. Ganda po lang saan, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi nagkapasan ng sarili niyang krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa verse 33, sabi niya, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Kaya po yung manalangin. Father, muli sa oras po ito, aming pong hiling, na kami po yung gabayan sa aming pong pag-aaral ng inyong salita. Aking po dalangin kayo pong kumilos, gumawa sa puso at isipan ng bawat isa na narito. Nawa Panginoon, mag-usap po kayo sa kanila in a very personal way, O God, Lord, kung ano naman po kanila dinadaanan, problema, at pangangailangan sa kanilang buhay. Kaya so God, Lord, at aking po dalangin na gamitin po nyo ang inyong likod na mahayagan nyo kalooban sa oras ito. Maraming po salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang natin magsabi na Amen. Amen. Dito po sa unang-una po, sinasabi po natin yung pagiging alagad. Sabi nga po ng Panginoon, lumayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Sabi at turuan ninyo. Ito, pero ang unang-unang tanong ano ba yung alagad? Alam mo ba nyo kapag Kristiyano ka, dapat alagad ka? Yun po talaga dapat maging kalagayan mo bilang tagasunod ng Panginoon. Pero dito po sa ating basahin, bigyan po natin ng pangunawa kung ano po sinasabi ng Panginoon. Unang-una sa verse 26, sabi niya,
Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang mga salitang ito ay kapahayagan po ng Panginoon. Una-una sa simpleng kaparaanan, kapag meron ka pang, unang-una, ang Diyos, sabi niya, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength. Ang sabi rin po ng Panginoon sa kanyang salita, ang Panginoon ay isang mapanibubuhuing Diyos, isang jealous God. Kasi karapat-dapat lamang ang lahat ng pag-ibig natin ay kailangan natin ibigay ang ating paglilingkod sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa atin. Kulang pa nga ang buhay natin para i-offer sa Diyos. Pero kung minsan tayo, dahil sa kawalan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, nababaliwala po siya. Ang taong malalim na sa pagkaunawa sa mga bagay nito, hindi maaaring hindi siya kumilos, gumawa para sa Diyos. Ang sabi nga po, kapag hindi ka pa naman kumilos, kapag pagkatapos magpahayag sa puso mo, maramdaman mo naman po yun eh. Talagang pag naghayag ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo, talagang mamamangha ka. At isa lang ang unang-unang sign na pwedeng mangyari sa iyo, mapapaiyak ka sa kagalakan sa Diyos, sa kanyang kadakilaan sa iyo. Kapag hindi pa kayo napaluha, dahil sa kapahayagan ng kaputihan ng Diyos, ibig sabihin, mababaw ka pa sa pagkaunawa. Nasa isip lang, wala pa sa iyo kaloob-looban ng katotohanan nito. So kailangan po natin tanungin ng Diyos at hingin sa Diyos na maghayag siya sa buhay natin upang magawa po natin na mahalin siya ng totoo. Ang taong nakadama ng pag-ibig ng Diyos at pagkatapos hindi siya kumilos, ang magiging punto kamukha na sinabi niya, ang sino bang umiibig sa kanyang ama, ina, kapatid, anak o sa kanyang mang sarili, nagigit sa akin na hindi dapat sa akin, hindi siya alagad ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka kasi mas mahal kaysa sa kanya, na siyang pinagmulan ng buhay mo, na siyang pinagmulan ng lakas mo, ng lahat ng meron ka, pati pamilya mo, lakas mo, talino mo, lahat yan ay galing sa Diyos. Ngayon, hindi mo siya pinaparangalan. Ibig sabihin, wala kang utang na loob. Mas mahal mo ang iba. That is a kind of idolatry. Huwag po natin sabihin, ang idol lamang ay yung mga ribulto na sinasamba. Hindi po ribulto ang bawal. Yung po mga ginagamit sa pagsamba. Kapag ang mga ribulto niluluhuran, dinadalanginan, yun po yung ribulto. Hindi po ribulto ni Rizal, Ninoy, Marcos, hindi po yan. Maliban lang gawin na ng Diyos yan. Kasi meron po tinatawag tayong Rizalista. Kaya nga, bandang uli, magiging bawal na rin ang ribulto ni Rizal kapag niluluhuran na ng iba sa lugar na pupuntahan mo. So, unang-una dito po natin maintindihan, sinasabi niya, love the Lord thy God with all thy heart. Ang sabi niya, ano ba yung sinasabi niya? Ang sino man, sabi niya, ang hindi maaaring maggalagad ko, sino man umiibig sa kanyang ama nila, or will hate. Sa translation ko, sabi niya, ang sino ang hindi namumuhi. Ibig sabihin, namumuhi, hindi naman po yung literal na namumuhi dahil mahal mo ang Diyos, kamuhian mo sila, hindi po yung ibig na sabihin. Na hindi mo magawang magalit o magrebelde sa iyong puso kapag ikaw ay nilalayo. Kapag ikaw ay nilalayo nila sa pagkaalam at sa paglilingkod kay Kristo. Kapag kayo binabawalan na, ang tunay na alagad ng Diyos makakadama ng pagre-rebelde at hindi siya susunod sa utos ni man na siya'y lalayo at titigil sa pagkaalam o sa pag-aaral kay Kristo. Kapag kayo'y tinawag ng Diyos, alam po ba niyo, inaakalayan natin ng mga tao nakapaligid, pero hindi nila pwedeng sabihin, tumigil ka. Sabi nga po, maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito po yung espiritu ng isang Kristiyano. Kasi mahal ng Diyos. Sabi naman ng Panginoon, igalang at mahalin mo ang lahat, lalo na ang iyong mga magulang. Pero hindi dahilan na ang kanilang salita, ang kanilang gawa, ang titigil sa iyo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, kung ano ba mga bagay na pwede pumigil sa iyo, so dito lamang po muna tayo.
Ang relationship natin, nag-asawa kayo, kaya bago kayo mag-asawa, siguraduhin ninyo, hindi kayo pipigilan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, kung kayo'y Kristyano, sabihin niya, ako'y isang lingkod ng Diyos. Okay ba sa iyo na ako'y magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Pag sinabi niya hindi na pwede, hiwalayan mo na. Ibig sabihin, hindi siya ang binigay ng Diyos para sa iyo kapag hindi siya pumayag na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, bago pa kayo mag-asawa, kung asawa mo na, hindi ka na pwede naman, hindi ka na pwede siyang i-divorce. Kaya, dadaan ka sa trauma ng buhay. Kaya, ibig sabihin, kayo mga bata, kayo mga single, o kayo mag-aasawa na hindi ang Diyos ang nagbigay, o hindi ang Diyos ang may pamantayan sa pagpili ng inyong mga pangasawa. Hindi dahil pogi o maganda o anumang dahilan, ang unang-una tinitignan nyo diyan magiging kaisa mo ba sa paglilingkod, sa pag-aaral sa Diyos. Yun po number 1. Ano po ba nyo? Sasabi ko lang itong isang bagay para sa mga bata. Kapag nakakita ka ng maganda kaya pogi, sasabihin mo kumisan, na-in love ako. In love ba yun? O idol mo lang? Na-idolize mo lang kasi maganda kaya pogi. Akala mo lang yun dati sensual. It's more of physical, of beauty. Pero ang totoong pag-ibig hindi nakikita sa itsura. Nakikita sa ugali. Kung paano kayo nagkakaroon ng tamang relasyon o ugnayan. Ang taong hindi man maganda, hindi man pogi, kung ito'y mabait, mapopol in love ka sa kanya. Kasi yung karakter niya, ang hanapin mo. Kasi, alam po ba nyo, yan po yung pag-ibig na, yun po dapat, sa pagkasawa yun po dapat yung relasyon, pag-ibig, pagpapahalaga, na dapat meron. So, kayong mga single pa, manalangin na kayo, sabihin, Lord, pwede bang makita ko na kahit sa panaginip lang o vision pa kung gusto niyo o sino mapapangasawa niyo o kahit tanda, ano yung mga sign na pwede mong ibigay sa akin, Lord, na siyang magiging kasama ko sa buhay. Amen? So, pinapanalangin po yan. Hindi po tayo dapat ang namimili. Mahirap pag tayo namili. Sabi ko nga lang sa mga babae na lang, marami kayong crush ngayon. Marami may girlfriend, yung iba may boyfriend pa. Dumating si Piolo Pascual, baka iba niyo yung boyfriend niya. Bakit nakahihigit pa siya? Sa ganda lalaki lang siguro. Pero sa ugali, hindi natin alam mag-match ba kayo. Kasi kung minsan ng pag-aasawa, hindi lang naman yung asawa mo ang consider. Ikaw mismo, anong ugali mo? Baka hindi kayo bagay. Tandaan niyo, pag sa psychology, may mga karakter na hindi pwede magsama. Pag-aaway kayo. May karakter na magandang kombinasyon. Kaya hindi, it's not about the other person. Kayong dalawa ang pinag-uusapan dyan. So, maging wise po tayo. O, unang-una, sabi ng Panginoon, walang sino bang dapat nakahihigit sa akin. Kaya yung iba ayaw sumunod, kasi pag hindi nakukuha yung gusto sa buhay, meron siyang pangarap sa buhay, iniiwan ang Diyos. Kasi meron ang masigit na pinapahalagahan. Tinawag ka na nga ng Diyos, pagkatapos, hindi mo ka lang, hinira ka lang, naawa ka siguro sa kondisyon, sabihin natin meron kang awa na sitwasyon. Halimbawa, may sakit, sabi niya, huwag ka na maglingkod, samahan mo lang ako. So, mag-ingat po kayo. Marami naman pwede tumulong sa kanya. Hindi lang naman kayo. Hindi reason na wala siya may sakit na karamdaman, kailangan niya ako, bakit ikaw lang ba ang tao sa buhay na? Hindi naman po. Maliban ikaw lang ang tao sa buhay niya, talagang hindi mo siya pwedeng iwan. Pero kapag mayroon naman iba,
huwag mong gawing sangkalan at pahigitan mo pa ang kanyang pangangailangan sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Amen po? Kaya alis ko kayo. Kapag kasi kayo tinatawag ng Diyos, dapat doon po tayo, manatili po tayo. Yun po kalagad ng Panginoon. At ang sabi po ng verse 27, ang hindi nagpapasa ng sarili niya krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam po ba niyo, ang isang Kristiyano, kapag Kristiyano ka na, alam mo ba ninyo sa isang Kristiyano, siya mismo nag-a-apply o siya mismo isinisingit ang sarili na may magawa siya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya masaya na siya nanonood lang. Hindi siya masaya na siya walang ginagawa, nakaupo lang. Ang tunay na alagad ng Diyos, meron po siyang apoy sa puso na hinahanap niya. Ano ba pwede kong gawin sa Diyos? Kung lumigit na siya sa mga gawain na hindi mo naman ini-invite, nandun siya. Kasi po, yun po ang dapat makita sa isang lingkod ng Panginoon, sa isang alagad ng Diyos. Sa isang disipulo ng Diyos, hindi mo kailangan pukpukin. Pero naalala ko po yung nag-uusap kahapon, para kang pako, sabi niya, ano yung sabihin? Kailangan na pukpukin. Bago ka kumilos. Pero, kaya nakakatuwa ko minsan yung ibang tao paano mag-describe na kanila pag-uusap. Kailangan, para kang pako, sabi niya. Ano? So, alam mo ba, ang Kristiyano po, ang isang tao, isang one who enlists himself and take responsibility, ano po, in service and obedience to God. Gusto niyang maglingkod at nagsisikap siyang sumunod sa ating Panginoon. Meron ba kayong apoy? Nakakadama ba kayong apoy na gusto niyong paglingkuran? Hinahanap ba ninyo ang paraan ng paglilingkod? Huwag niyong sabihin, wala akong kakayanan. Bakit? Ano bang kakayanan? Ano bang gusto mong gawin para sa Diyos? Tandaan ko ninyo sa salita ng Panginoon, kapag nalagay sa puso mo ang isang bagay na gusto mong gawin sa Diyos, ang sabi ng Diyos, ako, siyang Diyos na nagbibigay ng pagnanasa, hindi lamang po pagnanasa, at kakayanan, maisagawa ang kanyang kalooban. Kaya once na naramdaman mo ang apoy, gusto kong itong gawin, dito ako hinihila, nahihila ka doon sa bagay na yun, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ang tumawag sa iyo at kapag ikaw ay kumilos, susunod ang karunungan at kalakasan, ipoprovide ng Diyos. Ang kailangan mo lang sumunod. Yakbang ang sarili. Magtiwala sa Diyos. Ito ang alagad ng Panginoon. Tingnan po ninyo ang mga apostol ng panahon ng Panginoon. Namangha ang mga Pariseyo, namangha ang mga tao. Ito yung mga walang pinag-aralan. Ang sabi po nila, mga walang pinag-aralan. Pero sila'y magagaling sa salita ng Panginoon. Bakit? In-equip na sila ng Diyos. Nag-reveal na sa kanila ang Diyos. Ano po ba niyo? Maraming mga kumisa pumapasok din sa isip ko ngayon, bigla na lang. Yung pong salitang hermeneutics, nalala ko lang bigla. Kasi sabi, hermeneutics, ito po ang science kung paano pag-aralan ng salita ng Diyos. Pero alam po ba nyo, it is man's way. Ito ang paraan ng tao lang. Sa pagkakainan ng tao pinag-uusapan, mababaw ka lang. Hindi ka pwede maging malalim. Pwede mong gamitin ng tools lang yan. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan sa pamamagitan ng hermeneutics, pwede mong itest ang sarili mo, idaan mo sa proseso. Tama ba ang aking pananampalataya? Ang pangabagay na pinaniniwalaan ko. Pero gagamitin mo yung tools o technique, sabihin na po natin kung gusto mo. Pwede po yan. Pero lagi ko sinasabi, lahat, kaya nga po marami tayong mga Bible school na nag-aaral ng hermeneutics. Meron po sila. Pero magkakaibang sinabi, para gumamit sila ng science of hermeneutics, ang isa Baptist, ang isa Methodist, ang isa Presbyteria,
Ang isa, Pentecostal. Nakakaiba na sinasabi. Ano ba tama? Hermeneutics ba? Ang susi para mabuksan, hindi po. Ginagamit lang yan para to test ang kanilang sarili kung tama. Kaya lang nakita ko sa pagdating sa salita ng Diyos. Kahit mali, pwede mong itayo ang isang mali. Pag may tatayo pala. Sino yung tama? Kaya ito po yung sinasabi ko. Marami kayong pwede mapag-aralan sa Diyos. Pero, sino yung tama? Pag pinasa mo, kung sino yung nagbibigay karangalang higit sa Diyos. Sino yung nagbibigay ng karunungan na mapapahanga ka lalo lalantad, lalo na bubuksan ang kadakilaan ng Diyos. Yun ang pinakamalapit sa katotohanan. So, gusto lamang po sabihin sa inyo yun. So, dito po sa ating pong verse 27, ang hindi nagpasa ng sarili niya krus at sumunod sa akin. So, kailangan mo talagang you take responsibility, you take load. Makibunghat ka. Makipagpasan ka. Makipagpasanin mo. Katulad ng iglesia. Meron po tayong maraming dapat gawin. Isa ka ba sa mga tumutulong na magpasan sa problema ng iglesia? Maaaring financial, maaaring physical, maaaring intellectual, maaaring sabihin natin exhortation o support. Magkapag-encourage ka. Yun lamang presensya ninyo kapag kayo'y sumasama sa mga gawain is already a big help na po yan sa mga naglilingkod sa Diyos. Nagpapagaan na kasi meron silang katuwang kasama. Nakakapagpalakas po yan sa kanila. Kaya kung ikaw may talino, gamitin mo ang talino mo. Para yung hindi nila nakikita o di ihayag mo para lalo maging maayos ang kanilang gawain. Kapag meron ka financial o di financial, yung physical naman, kung minsan may mga project, sabihin natin, nandiyan ka ba sa project? Kung mga kababaihan, nagpuputol ka. Yun lang nagpuputol ka ng mga, nagkakating ka lang ng mga dinidisplay. Pagpapasan na po yun. Meron kayo, hindi na po kayo na kailangan tawagin. O kapatid, dito ka. Wala kang ginagawa dito ka. Nakita mo na nga silang gumagawa, na doon ka pa. Kung hindi ka patawagin, hindi ka pa pupunta. Pero ang alagad ng Diyos, laging nagpupunta, hinahanap. Ano bang pwede kong gamitan, sister? Nakuha ko ba niya sinasabi niya? Kung kayo mga alagad ng Diyos, nagpupusa kayo, naghahanap kayo ng pwedeng magawa. Huwag na po tayo maging pako. Amen? Bagong ano ngayon ha? Bagong salita ngayon pako. Ayan. At dito sa verse 33, sabi niya, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ibig sabihin, hindi lamang sa relationship, anumang bagay na magpipigil sa iyo, no? Na ihila sa iyo paatras sa lakad mo kay Kristo, kaya mo bang iwan niya? Sabi ng isang mayaman sa Bible, gusto niya kasi nagyabang isa sa Panginoon kasi sabi niya, Lord, ginawa ko na lahat siya. Ano bang utos sa pwede kong gawin? Ano bang pwede kong gawin para kanandun ako ng Diyos? Sabi niya, gawin mo ang utos ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, ang mga utos. At sabi ng mayaman, Panginoon, ginawa ko na po yan. Mula sa aking pagkabata, ginawa ko na yan. Sumagot ang Panginoon. Mayamang Sinundan niya. Sabi niya, if you want to be perfect, kung gusto mo maging perfecto, ayun ko kung sino gusto maging perfecto rito. Kaya ka natin. Sabi niya, kung you want to be perfect, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian. Ipamigay mo sa mahihirap. At pagkatapos, sumunod ka sa akin. Lalungkot yung mayaman. Kasi napakalaki ng kanyang kayamanan at sa inyo ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, napakahirap sa tao ang makapasok sa kaharian ng langit sa isang mayaman. Ang kayamanan na pumipigil sa kanya para makapaglingkod sa Diyos. Ang iba, posisyon sa gobyerno,
posisyon sa sosyedad o anuman posisyon, yung karangalan na meron siyang inahawakan, ang nagpapahila sa kanya pabalik, palayo kay Kristo. Kaya nga ako sabi, kung di mo kayong taligdan ng lahat ng ito, hindi kayo karapat-dapat maging alagad ko. Kaya ba natin kapag tayo kaya ibig sabihin, kung mayroong mga bagay na pumipigil sa inyo, nakakahadlang, iwan na lang ito. Meron nga po sinabi si Apostol Pablo, dito po sa Philippians chapter 3. Gusto mong basahin. Sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8, sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. At verse 9, at lubos na makipag-isa sa Kanya. Tingnan po ninyo sa nasabi po ni Apostol Pablo. Iniwan niya ang kanyang pagiging pag-isayo. Iniwan niya ang pagiging righteous ayon sa batayan ng tao. Kasi si Pablo, may tuturing siyang isang great leader with integrity and faithfulness sa kanilang pinaniniwalaan dati. Marangal, mataas ang pagkatao ni Apostol Pablo. Pero nung makilala niya si Kristo, iniwan niya ang mga ito. Pati kayamanan, parang si Moses. Si Moses, sabi niya, ayon sa salita ng Diyos, iniwan niya ang pagiging prinsipe. At siya sumama sa mga anak ng Diyos. Dahil mas pinahalagahan niya ang mga pangako ng Diyos para makamtan niya ito kaysa sa kayamanan merong ibinibigay ang mundo. Mas nilog niya ang maghirap. Kaya ba natin kaya sumunod? Naiiwan ng mga karangyaan ng buhay o sabihin natin mga pakinabang sa buhay, kung ito din lang ang maglalayo sa kay Kristo, nakahanda ka bang iwan, bitawan ng mga ito at ikaw ay sumunod sa Kanya at magligo? Ang sample po dyan si Moses. Pangalawa, si Apostol Pablo. Ito po yung ginawa nila. Ay ibig sabihin, ang tunay na yaman nila, nakita nila ngayon. Hindi ang mga material. Ang tunay na karangalan, kundi si Kristo. Ang tunay na karangalan, hindi yung posisyon sa buhay. Kung hindi yung relasyon mo kay Kristo, ang tunay na karangalan, meron siya. Ito yung kanyang itinuring na mas mahalaga. So, zero sa iba. Ano kaya ito turing na lang mahalaga sa buhay? Anong posisyon? Anong kayamanan? Anong influensya meron ka? Kaya mo bang bitawan niya? Makilala mo lang at mapaglikuran mo lang si Kristo. Kaya sabi ni Pastor Pablo, ignoring kong basura ang lahat ng ito. Talagang basura yan. Bakit? Iiwan mo lang naman lahat yan sa lupa. Wala kang dadalhin sa langit. Kaya dapat ito yung ating mga set mind natin. Ito yung maging kondisyon ng takbo ng isip at puso natin. Dapat ito po tayo. Wala nang mahalaga pa sa buhay mo. Walang kayamanan, walang karangalan, ang pwedeng lumagpas sa kayamanan at karangalang na kay Kristo. Amen? Ito yung nasain natin, ito yung ating i-desire. Ito yung inaharap natin. This is our future. Ang mundo is all a challenge. It's all testing. Lessons po yan. Yan po ang buhay meron tayo dito. Kaya lang, kaya mo bang
tanggapin ang katotohanan ito. O ibabaliwala mo ang mga bagay na ito. Kaya sabi ni Kristo, kung hindi nyo kayang iwan ang lahat, o para mas sinasabi niya, kung meron pa bang mas mahalaga na material, karangalan, na pwede kong ibigay sa iyo, na tuturing mo bang mas mahalaga, mga nandito, hindi ka alagad ko. Sino bang gusto maging alagad ng Panginoon? Ito po yung hamon ng Diyos. Sabi nga po, isang challenge. Ang pagiging Kristiyano ay isang hamon ng buhay. Madalas po nyo marinig, ang pagiging Kristiyano ay isang hamon sa buhay. Hindi po ito, ano ito, tawag dito, hindi po ito para bang easy life. Hindi ito puro magaganda, bagamat may maganda, pero meron pong kasunod, kasangkap ng hirap at pagod, pati sama ng loob, pwede pang pumasok, pero madaling mawala naman dahil kay Kristo. Kasama po lahat yan. To struggle in life, frustration, marami, pero lahat yan ay nahuhugasan ng Panginoon at pinapalitan ng Diyos. Kaya po niya palitan. Lahat ng, sabi ka po minsan sa inyo, ako'y natutuwa sa Diyos kapag naiisip ko kung anong ginagawa niya sa atin. Ang diablo dumating upang magnakaw, manira, pumatay, at tayo kung minsan sinisira ng Diyos, ay sinisira ng diablo sa ating mga kasalanan, especially babae o lalaki, kasi may mga, ang tawag dito, sabihin na po natin, halimbawa, yung mga nasira ang buhay mo bilang tao, sabihin natin ba, paano ba sasabihin mo na sabihin natin nag-upahan, babae upahan, lalaking upahan, sinira mo ang sarili mo, o marami ka naging karasan na hindi maganda. Sabi ko, natutuwa ako sa Diyos. Bakit? Kasi pagdating ng uling araw, ang katawan mo niyan iiwan. At pagkatapos bibigyan ka ng bagong katawang panlangit. Ang katawan mo niyan na sinira, na nansahan ng lahat ng karumihan, susunugin lang dito sa lupa. At pagkatapos, may bago kang katawan na ibibigay ng Diyos. Anong karumihan, kasalanan, damages o ginawa mo sa iyong sarili pagkatapos? Wala no. Lahat ng kasiraan iniwan na sa lupa dahil meron ka ng bagong katawan. Para bang kung ikaw ay isang marumi at ngayon mamamatay ka na, sabi ni Lord, gusto mo ba pumasok doon sa bagong panganak? Sabihin, halimbawa lamang po ito. At lumipat ka doon sa bagong panganak, ikaw ang nabuhay doon. Ang tanong ko sa iyo, yung dating kasalanan mo ba, dala-dala mo ba doon sa katawan mong bago? Hindi na. Ito po yung kagandahan ng Diyos. Lahat ay babaguhin ng Panginoon. Lahat ng sakit ng loob, sama ng loob, papalitan ng Diyos ng kagalakang hindi mo kaya unawain. Palakpakan ka po natin sa Panginoon. Mabiyaya, sagana po ang Diyos. Meron nga po ako na ulit ko nabanggit ko last time, pero sabi, naalala ko yun, yung sa huling araw, kaya tayo binibigyan ng Diyos sa huling araw upang ihayag pa niya. Sabi niya, upang ihayag ang kadakilaan, kalakihan, kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, ang mga bagay na naranasan natin ngayon, pahapyaw lang, maliit lang, patikim lang. Ang tunay na kasaganaan ay wala dito, nandun sa kabila. Subukan ko lamang kung tignan kung tama memory ko. Iba po pagkakatagalog, ito po gano'n. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 5 hanggang 6, sabi niya,
tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsubay. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 7, sabi ko niya, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon, pangarapin na, panghawakan na po natin to. Ito po yung hinihintay natin kung anong gagawin din sa atin ng Panginoon. Dati sa our hope, di sa our hope. Sabi niya, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Kapag hindi masukat, ano ibig sabihin hindi masukat? Bibigyan ka, may kasunod. At laging may kasunod. Laging may bago. May lagi kang tatanggapin na kakaiba. Ito ang Diyos natin na walang katulad. Amen? Naintindihan ko ba ninyo ako? Kung gaano kalaki ang Diyos, kasobrang kalakihan ng Diyos, kuminsan, parang nanunod lang tayo, hindi tayo makahinga ng Bible. Kuminsan, ganun talaga kalaki ang Diyos, wala tayong magawa. Pero ulitin ko, sinabi niya, sa verse 7, okay na po itong translation, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon, ay maipakita niya o maiparanas niya sa atin. Ibibigay niya sa atin, hindi lang pakita, hindi lang mata, kung hindi ma-experience mo. Dapat ito yung inaasam na kaya nga po tayo nagiging matapang dapat. Nagiging palaban. Dahil ang mga bagay na meron sa lupa, ay basura lang. Ito po yung talagang malaki na meron tayo sa ating Panginoon. Sabi niya, ginawa niya ito upang sa darating ng mga panahon ay maipakita niya o maiparanas sa atin ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Kapag sinabi mo kagandahang loob, you are not worthy to receive, but you have it. Tinanggap mo. Kasaganaan niyo, kabuti niya. Kaya tayo, sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay sa katawan. Walang magagawa sa kaluluwa. Matakot kayo sa Diyos. Sa Diyos po tayo dapat matakot. Panginayakan natin ng mga bagay na meron ng Diyos. Naalala pa ba niyo yung kwento na minsan yung naging nakita ko, narinig ko tungkol sa aking pamangkin na 8 years old o 9 nang siya'y magkasakit ng cancer at siya'y biglang bumaba sa higaan. Siya'y lumuluntad. Sabi niya, Lola, mainit. Sabi niya, ayaw ko pang mamatay, Lola. Nako, para kang dinudurog ang puso mo. 8 years old. Kundi sa 8 o 9. Nang siya'y namatay, ang laki ng panghihinayang. Sino bang hindi manghihinayang? Sa ganung edad. Ano sabi natin, bakit tayo nanghihinayang? Kabata pa. Ang dati pa niya pwedeng maranasan sa buhay. Hindi na niya naranasan. Hindi ba? Kaya nga kapag ikaw umabot na ng 90 years old, namatay ka, masabihin ng mga sulit na yan. Ano po, pag 90 na, yung 9 years old, hinayang tayo. Pagdating sa 90, parang tinutulak mo na. Dahil marami na naranasan na niya ang dapat nang danasin. Alam mo, ito yung dapat natin panghinayangan Kung ikaw ay mamatay at hindi ka nakapasok sa langit, anong mawawala sa'yo? Ang karanasang kasaganaan ng pagwalang hanggang buhay, hindi po 90 years sa pinag-uusapan. Life everlasting. Kaya dapat ito rin paghinayangan natin ng sino man ay hindi mawala sa biyaya ng Diyos.
Kaya po tayo mahayok. Kaya po tayo dapat mangaral. Dahil ayaw natin ng sino man mawalan ng gantimpala, ng dakilang gantimpala na naghihintay sa bawat may takot at sumusunod kay Kristo. Dapat ito po tayo. Ito po yung meron tayo dapat. Ito, kaya nga sabi ko, tunay na yaman at karangalan natin, si Kristo. Amen? Kaya dito po tayo dapat manatili tayo maging matapang at sumusunod sa Kanya. Lahat ng problema sa buhay, iiwan natin. Lahat ng kayamanan, iiwan natin. Ano bang hindi mo iiwan dito sa lupa? Kadalawa mo lang. Ang katawan mo papalitan. Ang espiritu yan. Hindi naman pwede masira yan o ano man sa Diyos yan. Yung kaluluwa mo, daldala mo na. Kaya pagharap mo sa Diyos, doon kayo mag-uusap. At meron po sinabi uli ang Bible dito po sa gusto mong basahin yung John chapter 8. So verse 31, sabi po niya, sabi niya, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Ito po, parang pa sinasabi niya, tayo kinakausap ngayon ng Panginoon sa mga Kristyano. Tayo ngayon, sabi niya, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sino yung tunay na alagad? Yung hindi takbuhin. Yung hindi nagbabago kay Kristo. Yung taong, sabi niya, kung patuloy kayong susunod sa akin. Kaya nga po, ang mahalaga sa Diyos, kung minsan nakala natin, kapag tayo naging Kristiyano na, so naglingkod ka na, at pagkatapos, bigla ka ng damig, at wala ka ng ginawa, gusto mo lang enjoy ang buhay mo sa ibang paraan, at sabi ng Panginoon, hindi kita alagad. Hindi ka tunay. Ang pagiging alagad po, hindi natatapos, hindi tinatapos ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Kung hindi mo kayang kumilos, pwede ka naman manalangin. Intercessory ka. Dapat patuloy ka rin naglilingkod sa Diyos. Hindi maaaring wala kang pwedeng gawin sa Diyos. At ang puso mo hindi nagbabago. Higit mong pinapahalagahan sa buhay mo. At higit na chine-cherish mo, ini-enjoy mo sa buhay mo ang iyong relasyon kay Kristo. Ito ang dapat, sabi niya, kapag kayo'y nagsawa na sa akin, at tumigil na kayo, sabi niya, tanda lang dahil hindi kayo tunay na alagad ko. Kaya po bawal ang nanlalamig. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya sa Revelation, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Yun pala, maligamgam, sinusuka na. Ano pa kaya yung, anong gagawin niya doon sa malamig? Ibig sabihin ng, maaaring sabihin natin, kaya ka hindi malamig mainit. Maaaring, dati, kainit mo. Ngayon, malamig ka na. Pinaghalo mo yung init at lamig. O di maligamgam. Nakakasuka pala ang taong maligamgam sa harapan ng Diyos. Gusto niya magpatuloy tayo. Sinasabi naman ito sa atin, o naman ang conviction natin, para mag-adjust tayo. Baka tayo nasilo ng kalaban. Nilin lang tayo sa ating kaisipan, ay, okay lang yan. Yan po ang trabaho ng diablo.
natuksuin si Kristo. Di ba anak ka ng Diyos? Hindi ba anak ka ng Diyos? Lagi yung sinasabi yun. Para ba sinasabi siya sa ating komisyon, pwede niya sabihin, di ba anak ka ng Diyos? Ligtas ka na, wala ka ng problema. One time lang naman, good time tayo. One time lang naman, mag-racket tayo. O kaya, okay naman, tapos ka na. Marami ka na nagawa. Pwede ka na magpahinga. Ito ba yung walagan ng Diyos tumitigil? Kumbaga sa magkasama tumanda na kayo, ngayon matanda na kayo, sasabihin mo, matagal na tayo magkasama, pwede tayo mag-pull-off. Hindi na ako mag-ahain ng pagkain sa iyo, bahala ka na. Hindi na kita paglalaba, pagka-plansya. Pwede ba yun? Sa relasyon ko, wala akong tigil yan. Habang buhay yan. Kay Kristo ang paglilingkod, panghabang buhay. At alam nyo, mas malaki ang gagawin natin sa kabilang buhay. Pero walang kahirap-hirap. Puro excitement. Kasi lahat ng ang kailangan mo lang dun gumalaw. Maging bold. I-stretch out mo yung sarili. Pero wala kang inaalala na ano bang problema. Kailangan mo lang kumilos. Kaya nga po bawal ang nanlalamig. Baka may turing kang false disciple. Amen? Kaya naalala ko po tuloy si sister. Sabi niya, matanda na ako, wala na akong gagawin. Sabi ko sa sarili ko, walang walang ginagawa. Nandiyan nga sa mga senior citizen eh. Busy ka dyan. So, patuloy pa rin active. Hayaan po natin ang ating puso kay hayag sa kanila, ang ating prinsipyo, ang ating sa buhay, ang ating mga biblical na pinangahawakan sa buhay. Nakikita nila, binabasa po tayo. Dito po sa John chapter 13, verse 35. Ang sabi po ng Panginoon, verse 34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo nga ay mga alagad ko. Alam po ba nyo? Sabi ng iba, akala mo bagong utos. Di ba dati ng utos ng Lord niya? Dati na niya, love the Lord thy God, tapos love thy neighbor as thyself. Bakit naging bago? Alam po ba niya, bagong level ito. Hindi po ito bagong pag-ibig, kundi yung intensity, yung power na meron sa pag-ibig na ito ang kakaiba. Unang-una, sabi ng Panginoon, kung kayo ay may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Kung hindi tayo marunong magmahal sa ating kapatid, unang-una, hindi tayo may tuturing ng mga alagad na ng Diyos. O kaya sabihin natin, kayo mga, kung ikaw man ay alagad, ang tawag sa iyo, mga pasaway. Sino mga pasaway na alagad ng Diyos? Yung mga namimili ng ibigin, namimili ng tao. Ang tao namimili ng ibigin, marami pong problema yan lumalabas. Pero ang isang punto rito, gusto ko rin sabihin sa inyo, ito yung bagong utos na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, na utos niya. Ang sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal. Yun po ang bagong utos. Kung paano tayo minahal ng Panginoon, nang tayo minahal niya siya gumawa ng kabutihan sa kabila ng ating mga kasalanan, kaya tayo mga Kristyano, huwag natin sabihin, hindi ko pwedeng gawin ng isang mabuting bagay sa isang tao kasi kalaban ko yun eh. Galit kami. Inaaway niya ako. Hindi kami magkasundo. Kailangan na kapatid eh. Tulungan na lang natin. Hindi, ayaw ko. Sabi nga ibig sabihin, wala ka sa utos ng Diyos.
Kahit pa ano pa ang kasalanan nila. Kapag ang tao'y nangailangan, sabi nga ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway. Gawan mo ng mabuti ang iyong kaaway na para sa binuhusan kong tubig na malamig pagkatapos. Kaya ngayon utos ng Diyos sa kapatid mo. Even to the point of sacrificing oneself. Akalain mo sa punto na sasakripisyo mo yung sarili para lamang sa ikabubuti para hindi mapahamak ang isang kapatid na pwede sumira sa kanyang kaligtasan, sumira sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon kung minsan kailangan niya kung magiging nasa wisdom naman yan, kung may mga punto na kailangan mo na kung minsan ikaw na lang sinabi niya para bang hindi ko lang kung paano pagkakasalitaan niya, para bang tanggapin mo lang ikaw na lang ang nagkamali para tumigil yung kapatid mo, para magkasundo kayo. Yung pagkakasundo ang isang mahalaga. Tingnan niyo yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin, lalo na ang mga kapatid. Kapag pinatulan mo yan, inaway mo yan, ano mangyayari kasunod? X kayo, X. Ayaw kanya kausapin, ayaw kanya lapitan. Pero kung hindi ka mahilig makipag-away, hindi mo siya inaaway, ano yan? Friends mo pa rin. Hindi naman lahat ng oras mag-aaway kayo. May mga bagay na kayo pinag-awayan, pero hindi nangangalugan sa lahat ng bagay mag-aaway kayo. Maraming bagay magkakasundo pa rin kayo. At yun ang mahalaga. Hindi doon sa isa, doon sa marami ka tumingin, magiging isa pa rin kayo. Amen? Kaya huwag tayo bisyadong maging judgmental, bawal yan sa Diyos. At mapaghatol, no? Bawal yan sa Panginoon. Kaya nga po tayo, ibig sabihin, pag-aralan natin, at saka maliwanag naman ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya, anuman ginawa mo sa iyong kapatid, kahit yung pinakamaliit, hindi mo sa kanya ginawa, sa akin mo ginawa. Hindi na kailangan bumaba pa ang Panginoon para lamang gawin mo ng mabuti at paglilingkod. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo lamang ang isang mabuting bagay sa iyong kapatid, sa akin mo na ginawa. Ibig sabihin, magkautang na sa iyo ang Diyos. Itinuloy na niyang utang niya sa iyo. Ang gawang mabuti mo sa mga tao may tuturing mong maliit. Nang tinutuloy ng iba na maliit. Bawal sa atin na magsalitang maliit. Height lang ang pwedeng maliit. Pero maliban doon, walang maliit na kapatid. Kasi isa ang dugo na pinagtubos sa atin. Amen. Tandaan po natin yan. Huwag din natin pwede i-consider. Maaring maliit siya sa puntong sosyalidad. Mahirap ang buhay. Walang masyadong alam gawin. Ang kailangan doon, tulungan. Kaya nga sabi ng Diyos, alam ang gawin mo sa Kanya, sa akin mo ginawa. At ito isang opportunity ng Diyos binigay sa atin na tayo makagawa ng maganda. Kaya naman gawin ng Diyos, mayaman yun at matalino. At kung ano man pwede naman gawin ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, pwede mong gawin ang pulubi maging hari at ang hari maging pulubi. Disenyo ng Diyos yan Kaya hindi tayo pwedeng masyadong nagmamagaling. Meron kang role na binigay siya ng Diyos. Kakainan ibinigay siya ng Diyos. Ipagkaloob mo yan. Ipaglingkod mo yan sa Diyos. Amen? Dito po sa John 15, verse 8. Sabi po niya, napaparagalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang magbunga at sa gayo'y magiging mga alagad ko. Bitin ko po, sabi niya, napaparagalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at gayon kayo'y magiging mga alagad ko. So, ang tunay na alagad ng Diyos, nagbubunga,
mapaggawa ng kabutihan. Ang sinasabi ng gawa doon, hindi po yung activities. Baka sabihin nyo, dahil marami kayo activities, nagbubunga kayo. Hindi, it's not about activities. Ang activity po, bahagi ng church yan, pero po hindi yan ang bunga sinasabi ng Diyos. Ang bunga dito, number 1, yung gawang mabuti sa buhay mo sa iba. O paano ka mag-alaga ng tao, mag-support ng tao, alalayan sila, tulungan sila, yung mga nangangailangan, abutan, nagiging bukas palad ba kayo sa mga nangangailangan? Hindi naman porke, sabi nga kanina ng Charles, hindi ng mga nagsabi dito kanina mga patuto, hindi naman porke wala ka ng pera, hindi ka na pwedeng tumulong sa iba. Mas malaki nga ang value ng naitutulong ng tao walang pera kaysa doon sa isang mayaman. Ang isang katotohanan sa social studies po ng mga sa mga bansa, meron pong isang mayaman na nagkudwari na mahirap. Naglakad siya, nakakita siya ng mga kumakain, tatapatan niya, lalapitan niya, sabi niya, kapatid, pwede pang pahatian mo naman ako, hindi pa ako kumakain. Alam mo ba niya, ini-snag lang, maalis. Ilang beses yun, naglalakad siya, humingi siya ng pagkain. Hatian lang siya. Hindi siya mabigyan ng tao mga kumakain. Ang ginawa naman ito, yung sa kaibigan niya, tineknikan, sabi niya, punta ka doon, punta mo yung mahirap na yun. Bigyan mo ng pizza. Kalahati yung pizza. O ikaw, bawas na, mga 3-4 na peraso lang yan. Binigyan niya. Sabi nung kapatid, meron ako sobrang pizza nito, baka gusto mo. Ay, salamat, sabi niya, kinuha. Siyempre, excited, kumakain. Maya-maya, yung nagbihis mahirap, lumapit siya. Kapatid, sabi niya, pwede bang makahingi naman ng pagkain mo? Walang tanong-tanong, binuksan yung pizza, binigay. Kumuha ka. Hindi ba tayo napapahiya yung kapwa mahirap, hindi ka marunong magbigay, yung mayaman, hindi marunong magbigay. Kung sino yung mga pinagpala, silang saradong kamay. Kaya kung minsan yung kang mahihirap, sila maraming natututuhan sa buhay. Kaya huwag natin ituring na negative lahat ang bagay sa buhay. Bagamat mahirap ang maging mahirap, pero meron itinuturo ang Diyos sa buhay mo na paano mo mag-glorify ang Diyos, paano siya maparagalan sa buhay mo sa gitna ng kahirapan. Akala natin ang karangalan ay sa pagitan ng mga kayamanan. Ang karangalan ay sa pagitan ng magagandang gawa. Ang Diyos na naluluwalhati sa iyong mga gawa. Natutuwa ang Diyos. Kaya nga, sa isang alagad ng Diyos, nagbubunga. Mabuti pa nga yung iba. Kakainin na lang, nakita yung mahirap, ibig na kainin, dinigay na lang. Pero karamihan, sa social studies, hindi marunong magbigay yung mga may mga pera, may mga kayamanan. Mas madaling makibagay yung mahirap. Pero siyempre, lahat ng bagay may exempted. May exempted sa mayaman, may exempted din sa mahirap. Hindi ba niyo alam? Kaya meron tayong tinatawag na ventriloquist ba yung tao ay hindi, ventriloquist. Ano ko lang tawag doon? Yung mayaman na philanthropist. Kaya tawag nila mga philanthropist, mayaman na nagbibigay ng kanilang kayamanan sa mga foundation na tumutulong kung saan-saan. Wala naman silang time tumulong mag-isa eh. Meron silang pinipili mga foundation na gumagawa ng magaganda at doon sila nagbibigay ng support. At meron naman mahirap, kapwa nga mahirap na nakawan pa. Ito po yung mga katao hindi na natuto. Naranasan nilang kahirapan, yung kapwa nila mahirap, pahihirapan pa. Kaya malaki po ang parusa sa kanila. At yun namang mahirap na marunong magpala sa kapwa niya mahirap, malaki naman ang ganting pala na naghihintay sa kanila. Amen? So dapat nagbubunga tayo.
Hindi dahilan ang iyong kalagayan sa buhay na hindi ka magbunga. Huwag natin gawin dahilan. Opportunity. Alam mo, kalain mo, isang kung titignan mo sa isang punto, mahirap ka, tapos sabi niya, pwede ka pa makatulong dito. Opportunity yun na meron kang magawa sa gitna ng kahirapan. Kapag ikaw may puso sa damdamin ng iba na nangangailangan at nagbigay ka, napakaganda. Kaya ang isang Kristiyano, sa ating pong binasa, dapat hindi nagpapaawat, hindi mo maawat sa paglilingkod sa Diyos. Hindi dahil, kumbaga sa service, magbago na kayo ng style, yung mga kapag may boxing, ayaw na mag-service. Pero naman replay eh. Ha? Pero naman replay. At saka kung may na-atake sa panonood ng TV ng boxing na live. Kaya nga yung iba ayaw na manood ng live, baka ma-atake ako kanya. Kaya nanonood na lang siya ng replay. Kaya dapat maging wise din tayo. May sakit pala kayo. Pangalawa, ang Kristiyano, nakukusang maglingkod, naghahanap na magagawa. Siyempre, nagsisimula sa iglesia. Nandun, ano pwede kong gawin sa iglesia? Saan ba pwede makatulong? Pangatlo, ang tunay na yaman mo, si Kristo. Wala kang ibang tunay na yaman at karangalan, kundi si Kristo. At ang pangatangsa, hindi nagbabago sa kanyang gawain. Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Faithful siya. A faithful servant. At ang susunod, tunay na nagmamahal sa mga kapatiran. At sa iba, tunay na talaga pag-ibig nandun sa kanya. At ang huli na sinabi natin, laging may bunga ang buhay. Magandang gawa sa buhay. Masipag siya magkawang gawa, makatulong sa mga nangangailangan, kailangan po natin. So, tandaan po natin, bago ka maging disipulo, kailangan ka muna maging Kristyano. Yun ang open door, yun ang pagbukas ng pintuan. Bubuksan mo ang pintuan para maging alagad ka ng Panginoon. Ang first step must be a Christian. Kaya ibig sabihin, nagsuko ka naman ng buhay mo, paano ka maging alagad na hindi ka naman nagsuko ng buhay kay Kristo? Nagsuko at itinalaga. Nag-commit siya ng kanyang buhay kay Kristo. Kapag sinasabi mo, Kristiyano ako, pero hindi ka pa nagsuko, hindi mo pa ipinaubaya ang buhay mo, pinagkatiwala ang buhay mo kay Kristo, hindi ka pa Kristiyano. Kailangan mo sabihin, kailangan mo magipag-deal kay Lord. At Lord, ako isa'yo na. At lang buhay ko, mabubuhay na ako para sa iyo. Kukumit ko na ang aking sarili sa iyo na walang reservation. Mamaya sabihin nyo, kapag ganito lang, okay lang, pero pag may problema na, hindi na. Hindi po ganun ang commitment. Ang commitment, sa hirap at ginhawa, kasakit at kalusugan. Sabi nga ng kasal, till death do us part. Ganun po tayo sa pagiging Kristiyano. Till death do us part tayo kay Kristo. If you are a Christian, ito po yung hamon sa atin. Kayo ba'y nag-commit na sa Kanya? O iniisip pa lang? At kapag kayo naging Kristiyano na, ang hakbang ng Kristiyano ay ang pagiging disipulo. Ang hakbangin, kapag naging Kristiyano ka na, ang hakbang niya, namatay na siya sa kanyang sarili. At ngayon, namatay na siya sa dating gusto niya. Namatay na siya sa mga dating pangarap niya.
Iba na ang magiging buhay niya ngayon. Iba na yung pangarap niya. Iba na yung priority niya. Dati ang priority niya kung anong gusto niya. Ang mahalaga sa kanya, siya. Kapag ang mahalaga sa buhay mo, ikaw, hindi ka pa Kristyano. Kasi ang commitment, sinusuko mo na eh. At ang alagad naman, ito na yung ginagawa niya. Namatay na sa kanyang sariling pangarap. Ang pangarap niya ngayon ay pangarap ni Kristo sa buhay niya. At siya ngayon ay nabubuhay nang magbibigay karangalan kay Kristo. Gusto ko ngayon parangalan si Kristo sa buhay ko. Amen? Alam niyo, pagdating po kayo ng pagdating ng araw, wala ko ngayon, discipleship, o equipping. So, doon po natin matatalakay yung mga bagay nila. Paano natin mabibigyan karangalan? May mga sikreto po dyan. May mga pamamaraan na dapat natin daanan. We should grow. Dapat tayong lumago sa ating pagkakilala sa Kanya, sa ating pananampalataya, sa ating inspirasyon sa buhay, sa ating mga pwedeng gawin. So marami pong, yan po mga dapat ma-develop sa atin. Hindi po tayo nananatili sa dating meron ka. Kapag ikaw ay nanatili sa dating meron ka, ang halaman kapag nanatili sa dating laki niya, halaman ba yan o plastic? Plastic na lang. Ang halaman totoo lumalaki mag-isa. Dapat lumalaki rin po tayo. So sa oras po nito tayo po ay mananalangin lahat. Pag maaari kung iba hindi pa nag-commit, tayo po lahat ay kung gusto ko nyo, yung mga may gusto magsuko. Gusto ko kasi o kaya po, umapo muna kayo, sige. Meron naman pala tayong gusto ko lang dagdag sa inyo, dagdag lang. Nakalimutan ko yung dagdag. Ayun, ito ang ginawa ni Kristo. Iniwan niya ang karangalan, kapangyarihan meron sa langit. Upang tayo puntahan at abutin ng Panginoon. Upang tayo sa hamagitan ng kanyang mga gawa, sakripisyo, kahirapan, at pagkakatao sa krus, mahila niya tayo papuntang langit. Iniwan niya yung magaganda ang meron. Wala na kasing ganda ang meron sa langit, lalo na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iniwan niya yun para lamang puntahan tayo at abutin. At ngayon, tayo naman ngayon ay inuutusan ng Panginoon. Iwan niyo kung ano man meron dito sa lupa. Iwaksin ninyo ang lahat ng bagay na makakapagpigil sa inyo o magpahina sa inyo, magantala sa inyo, o baka mawala pa kayo sa landas papunta sa akin. Sabi ng Panginoon, kaya sabi niya, i-prioritize mo ako upang ikaw ay maidala ko dito sa langit. Ano ba yung iiwan natin dito? Hindi naman langit. Ang iiwan lang natin dito, mga bagay na nabubulok. Mga bagay na walang saysay. Pagdating ng araw, lahat ito susunugin lang. Kapalit ng mga bagay na pangwalang hanggan doon sa langit. Kaya huwag tayong maging hangal sa ating sarili na naisin pa natin ang manatili sa prinsipyo kaisipan ng mundo ito. Yung karangalan ay binibigay ng mundo, kahihiyan lang sa harapan ng Diyos. Dahil ang tunay na karangalan ay nandun sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kayamanan natin ay ang pag-asa, mamanahin natin doon sa langit na nakay Kristo. Yun ang dadatnan natin sa langit at ito ay mananatili pang walang hanggan. So, malaking hamon. Napakalaking ginawa ni Kristo. Ginawa niya para sa atin. Ngayon, mayabang ka ba para hindi mo maisuko ang buhay mo? Malaki ba ang pagkakilala mo sa sarili mo? Nasasabihin mo, saka na lang. Nandito tayong lahat, nakarinig tayo sa salita ng Panginoon.
tandaan natin, kung sino mang nagpapakataas, ibabagsak. Sino mang nagpapakababa, itataas ng Diyos. Amen. So, tayo po lahat ay tumayo, manalangin po tayo. Lumapit po tayo na may pagsuko, yung gusto magsuko ng buhay sa Panginoon, sabihin po natin, Panginoon, sa oras po ito, ako po'y humingi ng kapatawaran sa inyo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Ano man po ang aking nasabi na naging marumi sa inyong harapan, sa mga bagay na pumasok sa aking puso na hindi kaaya-aya sa inyo, Panginoon, sa aking isipan na marumi, mga bagay na hindi po nararapat, patawarin po niyo ako. At sa oras po ito, akin po pong isinusuko ang aking buhay sa inyo. Kayo na po ang aking paglilikuran. Kayo na po ang magiging sentro ng aking buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagliligtas, at sa pangako ng buhay na walang hanggan. At aking pong dalangin sa oras nito, bigyan po ninyo ako ng karunungan na maunawaan ko ang inyong salita. At aking din pong hiling na bigyan po ninyo ako ng lakas na magawa ko ang inyong kalooban. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoon Yesus. Ako naman po mananalangin sa oras ito, Panginoon, sa oras po ito aking pong dalangin sa aking mga kapatid na narito at lahat na nagkumit sa kanilang mga sarili. Pagkat Lord, aking pong hiling na pananahanan po niyo sa kanila, Panginoon, ayon sa inyong pangako ang banal na Espiritu, upang lalo po nilang maintindihan, maunawaan at maramdaman ang katotohanan ng inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan sa kanilang mga buhay. Aking po dalangin, Panginoon, na mabantayan po sila mula sa araw nito ng iyong mga anghel na ilayo sila sa anumang kapahamakan at gawa ng sanlibutan ito na hihilain sila palayo sa iyo. O gagawin, proteksyonan po niyo sila na hindi ito mangyari. At anuman po ang problema na dumarating sa kanilang mga buhay, aking pong dalangin ang tapang at pag-asa na nasa puso po nila na kayo, Panginoon, ang siya pa rin magtatamid sa lahat ng ito. Harapin lamang nila kung anong dapat nilang gawin at ang tagumpay ay nasa sa iyo pa rin, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming po salamat, Blessed God Father. Sa araw na ito, o God, Lord, ang muli nahayaan ng inyong kadakilaan sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, sinasamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen. Amen.